Hello mga lods, welcome back ulit dito sa channel ko. Pasensya na kayo mga lods, no? Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload. 5 days din hindi tayo nakapag-upload. Dahil medyo na-busy tayo mga lods. Meron kasi tayong bagong part-time na inaasikaso kaya matagal tayo hindi nakapag-upload. Bali, nandito tayo ngayon sa bagong part-time na lilinisan natin. Yung part-time natin pala is maglilinis lang tayo ng kubeta. Sayang din kasi kung hindi natin kukunin. Kaya samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung lilinisan ko. Yung building na yan, dyan ako maglilinis mga lods. Tara! Bali, ito lang lilinisan natin guys. Washroom lang. Ayan o, napakaliit. Sayang din kasi. A few moments later. Tapos na yung nilinisan kong washroom mga lods, no? Nakauwi na rin ako sa bahay. Nagpahinga lang ng konti. Tapos nandito naman ako sa may station ng tren. Gawa ng susunduin natin si Mrs. Ganun lang ang buhay dito mga lods. Kailangan yung oras mo nakaset na. Yung part-time ko pala kanina guys, napakaliit lang na washroom yun. Tsaka, siguro nilinis ko lang ng 10 minutes. Kaya nga 5 minutes yun eh. Kaya tinagalan ko lang ng konti. Baka isipin nila, oh para ka lang umano dun ah. Kaya nilinis ko ng 10 to 15 minutes yun para isipin ng guard doon na talagang nasanitize yung washroom. Nilinisan ng husto, tinapon yung basura, lahat-lahat, ganun. Napakaliit lang kasi ng washroom na yun. Tsaka yung kondo na yun guys, bago pa. Sana nga yung buong building na yun, ibibigay rin sa akin para paldo tayo. Nag-aantay lang ako sa boss ko kung ibibigay sa akin. Kaya, mas maganda yun guys kung ibibigay sa akin. So, nandito tayo sa station ng tren. Pakita ko sa inyo. Saglit. Ayan mga lods, oh. Yan, napakalit lang ng station na to. Ayan. Ano yan? Langara Station. Ayan. Ayan, nandiyan na si Mrs. oh. Ayan. Sunduin natin kasi sayang din yung pamasahe. Bali, nandito na si Mrs. guys, kasama ko na. Ayan, oh. Hello. Dami siyang... Ay, anong topic ka na eh? Ayan, oh. Sa'yo yung camera yun. Iba pa naman yung boses ko ngayon. Ikaw muna pag-usap. Kasi naisipon ako, Besh. Magpa-flu shot kaya ako, no? Nag-email na sila sa akin kung kailangan ko na magpa-appointment. Basta na yung part-time mo, be? Ayun, ayos lang. Dali lang. Pagpunta ko kanina na parang hindi ginalaw. Ganun ba? So yung security guard ang talagang naggamit. Iba na naman yung security guard ngayon. Ano pa pala yun? Tawag dito? Hindi ba? Wala pang laman yung kondo na yun. Bago pa kasi. Wala pang... So kondo siya, hindi siya apartment? Oo, kondo. Wala pa nakatira. Ay, ganun ba? Ano, no? Sana nga Hanggang ibigay 5th sa floor. atin. Magkano kaya doon ng kondo nila? Ito alam eh. Maliit lang, hanggang 6 floor lang yun. Sabi ng guard siya. Bukas pala, 11 o'clock ako mag-start. Turn down ako bukas. Yun lang. 3 dapat yun. Tumaas ng konti. Occupancy 11 daw. 11 to 8. Okay lang. At least 8 hours pa din. Tignan mo ngayon, okay na yung panahon. Kaya na, sobrang lamig. Pag ganitong oras, wala. Mainit. Pag umaga, malamig. Grabe, sobrang lamig kanina. Nagbonit pa ako. Dito na kami sa bahay mga lods. Ito yung itsura ng paligid namin dito. Yung puno, wala na, kalbo na. Yan. Nandiyan si Mrs. Ito yung itsura ng paligid namin mga lods.
Diyan lang kami nakapark. Ayan, yung mga puno, kalbo na. Dito na kami sa bahay. Si Mrs. Yes mga lods, bali nandito na tayo sa loob ng bahay. Yung ang pag-uusapan natin ngayon is yung marami kasi akong napapanood or nababasa sa social media, sa Facebook, sa YouTube, kung saan na marami daw pauwiin nitong December. Kaklaro lang namin mga lods na nandito sa Canada. Yung mga uwi nitong December is yung mga hindi na na-renew yung work permit nila. Siyempre, sa paghihigpit ngayon, hindi na kayang i-renew yung mga work permit nila gawa ng yung employer nila is hindi na makaprovide ng LMIA dahil sa paghihigpit nito ngayon. Pero yung iba na bago pa lang yung work permit nila, of course, mag-i-stay sila dito sa Canada kasi nga hindi pa expired yung work permit. Kumbaga, kasi yung iba dito nare-renew pa yung work permit, yung Lamia na nakatanggap ng bagong LMIA, kaya hindi sila pwedeng pauwiin. Wala pong mangyayaring pauwiin kahit yung work permit mo is hindi pa expired. Ganun po yun mga lods, no? Wag po kayong maniniwala sa ibang nagpo-post na maraming pauwiing temporary foreign worker dito sa Canada, which is hindi naman. Yung uwi lang yung mga hindi na-renew. Yun lang yung mga lods. Yung tropa ko nga nasa Alberta, galing dito sa BC. Siya na-operan ng LMIA, pero sa Alberta naman yun. Kaso nga lang mga lods, no, yung work permit na binigay sa kanya, LMIA, at saka work permit, ay 1 taon lang. Nagulat nga ako, yung nakausap po si tropa, sabi ko kung kailan ma-expired yung yung work permit mo. Ang sabi niya, 1 taon lang yung work permit ko, pre. Dati-rati kasi, yung mga work permit na binibigay dito, yung ini-issue sa isang temporary foreign worker is 2 taon. Kapag na-renew siya, another 2 taon din. Ngayon, nagulat ako, yung sa tropa ko na lumipat ng Alberta, inoperan siya ng LMIA rin. Ang trabaho niya is maintenance sa isang warehouse. Nagulat din siya na kung bakit yung work permit niya is 1 year lang yung yung expiration. So yun yung mga lods, no. Yun yung problema ngayon dito sa Canada, bali-balita na magbabawas yung government or limitahan nila yung mga temporary foreign workers. Yung mga province na mataas yung unemployment rate, yun yung babawasan. Kumbaga, hindi na sila magbibigay ng LMIA or work permit sa isang empleyado or mag-a-apply sa isang company. Kaya napakasaklap mga lods sa mga sunod-sunod na pangyayari dito sa Canada. So, sige lang. Ganito din kasi dito sa Canada, pabago-bago yung rules. Marami ang nagsabi, yung mga matatagal na dito, na yung rules ng Canada is pabago-bago. Tingnan na lang natin next year kung anong mga pagbabagong mangyayari dito sa bansang Canada. Lalo na dito sa Vancouver, kung saan nandito kami nakatira. So, wala pong hindi po lahat ng temporary foreign worker ay pauwiin. Yun lamang po yung mga hindi na-renew. Kumbaga, expired na yung work permit nila sa December at hindi na ma-renew, kaya uuwi sila mga lods. Ganun yun. So, yung mga bago pa lang dito sa Canada na nag-issue ng may work permit na sila, huwag kayong mag-alala, ay hindi po kayo kasama sa pauwiin.
Kasi nga, hindi pa expired yung work permit nyo. Kaya huwag kayong mag-alala. Baka sakaling magbago pa yung rules ng Canada at di natin alam kasi pabago-bago naman. Yun lang mga lods, no? Yun lang ang vlog natin ngayon. Quick vlog lang ito kasi nga nilinaw ko lang, kumbaga hindi naman ako sikat na vlogger. I mean, nakikita ko kasi sa mga social media na gano'n ang mga post nila na lahat daw ng temporary foreign worker ay pauwiin. Which is hindi po yun gano'n ang balita. Ang mali-mali po yung mga pinopost nila. So, yun lang mga lods, no? Sinare ko lang kung ano yung ganap dito ngayon sa Canada. At mag-antay-antay lang tayo ng pagbabago. Sana meron silang i-offer sa mga temporary foreign workers na hindi na dadaan sa ganitong paghihigpit. At yun nga, sana magbago pa yung ano nila, yung rules nila. So, hanggang dito na lang mga lods, no? Magandang araw sa inyo. Maraming salamat at pasensya na kayo at matagal ako hindi nakapag-upload ng vlog dito sa channel ko. Don't forget pa rin to share, like, share, and comment na rin kung meron kayong gustong ipaabot na message or comment or meron kayong mga tanong sa vlog na to, comment lang po kayo. And don't forget to subscribe mga lods. Sa mga nanonood lang, pakiusap na lang po na paki-subscribe ditong channel ko para updated kayo kung ano yung nangyayari dito sa Canada, lalong-lalo na dito sa Vancouver. So, hanggang dito na lang mga lods, no? Maraming salamat at God bless everyone. Bye for now.